Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ay inyong Nicolado Pagliraman na nagbubungad sa pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Magandang hapon naman sa ating lahat ng mga nanonood, ang ating mga kababayan na wala pa ring pagbabago sa kanilang buhay, naghihirap pa rin. At of course, sa lahat ng mga dumalo sa Grand Rally kahapon, ni National Prayer Rally ng iba-ibang sektor ng ating bansa, especially yung sekta ng Iglesia ni Cristo at saka yung KOJC at mga iba-iba pang mga grupo na naninindigan sa kanilang mga iba-ibang pananaw tungkol sa sitwasyon sa ating bansa. Now, of course, nalaman na natin na ang Iglesia ni Cristo ay naninindigan para sa kapayapaan. Gusto nila na magkaisa ang mga Pilipino at ini-emphasize ng Iglesia ni Cristo through their spokesman or also by those people who spoke during the rally na ay naniniwala sila sa pinanindigan ni Marcos na dito sa hinahain na impeachment ngayon ay sinasabi ni Marcos walang makukuha na kabutihan sa bawat Pilipino. It is, ulitin natin, yung sinasabi niya, panggulo lang yan. It's a storm in the teacup. It is something that does not bring economic prosperity. It will just run down the duties, the obligations, the work of both houses of Congress, and it will disturb the peace among Filipinos. So, yun po ang pinaninindigan ng Iglesia ni Cristo at ito po ay in-emphasize ng kanilang spokesperson. And dito po gusto nating himayin ang inner thoughts or yung Underlying causes. Purpose or ano ba, gaano kalalim ang tinatahak ng Iglesia ni Cristo para sa paggawa nitong itong ang National Rally for Peace. Narinig nyo ba ang lahat? Nakalabas kayo doon kahit na mahirap? Okay. Pasensya na kayo, pinili namin na magkaroon muna kayo ng chance na marinig yung mga sinabi doon sa stage para may konteksto itong ating pagtitipon ngayon para na rin maging guide sa inyong mga pagtatanong. So, bigyan ko kayo ng chance. Hindi ko maipapangakong kaya kong sagutin ng napakaganda lahat ng katanungan ninyo. Pero sige, ano ang gusto ninyong malaman pa? Isa-isayin natin. Sige. Pwede po pakipaliwanag lang po para sa benefit ng viewers namin kung bakit po ba nagkaroon itong National Rally for Peace? Na nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan, papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa at binabalik-balikan namin yung sinabi ng ating Pangulo na yun ang unahin sapagkat pagka yung nais ng iba ang ating inuna ay walang makikinabang kahit isang Pilipino ayon sa kanya.
Kami naman ay mga mamamayan din, gaya ninyo. Kaya nararamdaman namin yung nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan, lalo pa yung mga mahihirap, para mabalik sa kanilang atensyon ng paglilingkod ng mga inihalal natin, isipin yung kapakanan nila. Balik tayo doon sa kapayapaan, magkaisa tayong lahat. Tutukan muna ng mga inihalal yung kanilang gampanin bago ang iba pang bagay. Para lang po malinaw, naikasa po itong rally na ito dahil sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Naikasa itong Rally for Peace bunga noong opinyon ng ating Pangulo, ng President Ferdinand Marcos Jr. Nung sinabi niya na, to paraphrase what he said, this will not benefit even a single Filipino. So, yun ang aming panawagan. Let's focus on what benefits every Filipino. Marami kasi ngayon na, alam mo, Pilipino, hirap na hirap makaintindi dito sa salitang unity. Ito ho ay hindi isang unity sa isang personality or character or person. Hindi ito unity sa politika. Ito ho ay unity for the good of the country. And unless unity for the good of the country is achieved, ang sinasabi nitong spokesperson ng Iglesia ni Cristo, walang mangyayaring kapayapaan. Well, ako, para sa akin, I agree with you, but mayroong malalim na sinasabi na may binitawan daw salita si Marcos at ito po ay sinasabi niya, yun na nga yung tungkol sa impeachment. At sinasabi ni Marcos, hindi siya agreeable dyan sa impeachment. Hindi siya agreeable in the sense na ito po ay panggulo lamang. A storm in the teacup, by analogy, panggulo lang sa bansa. Panggulo lang sa mga gawain ng mga politiko na hinalal sa ating bansa para sila ay gumawa ng kabutihan para mapaunlad ang ating bansa. Pero ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, ito po ay hindi nagkaroon ng bunga. Kasi in spite of that, nag-file pa rin ng impeachment ang mga certain sectors. Kaya tinuloy nila itong rally na ito para ipakita na hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng mga ibang tao na hindi pinagbigyan yung hinaing ni Marcos na wag nating guluhin ang ating bansa. Sinasabi rin ito ng ating spokesman ng Iglesia ni Cristo na itong impeachment ay malaking dagok. Kasi hindi mo naman mapipigilan. Kung i-impeach nila si Sara, lalaban din yan. Di ba? Gulo. Magkakagulo din yan. Dahil, for all we know, he got 32 million votes. And even sa survey, among the politicians, among the people in Congress, in the executive, in the judiciary, si Sara pa rin ang number one sa survey. Now, if you want to remove her from office through impeachment, That's the storm. that is the storm that Marcos is talking about. That's the forthcoming storm. Kasi, papayag kaya yung mga taong bumoto sa kanya na at naninindigan sa kanya? Papayag kaya, maniniwala kaya sila na itong impeachment na ito ay makatarungan? Itong mga inaakusan nila kay Sara Duterte ay
may katotohanan o gawa-gawa lang nila at ito lang ay ginagamit lang ng mga ayaw sa kanya, nagawan siya ng akusasyon na wala pa namang katuturan. Wala pa namang katotohanan. So, Yan sa sinasabi mo, Jim. mm, It will lead to further disputations, to eh, further divisions. kaya nga, Kasi walang sumunod kay Marcos sa Congress. Inaccept pa rin nila yung mga no, filing. we cannot say that for now. Hindi pa muna. Dahil ang mga congressmen, wala pa namang binoto eh. It's the stupid congressmen who joined who joined the stupid leftist groups Who endorsed and who joined this farce, mga pali daw sila. Pero petisyon. hindi naman talaga sila. Mayroong isang abogado daw na daldal ng daldal. Oh. He is not even represented. Ginamit lang siya ng mga pali na wala daw silang alam sa paghain ng impeachment. So, how do you size up these people? Anong katuturan ng mga sinasabi nila doon sa charges nila sa impeachment? So, wala pang majority ng Congress na nag-aksyon sa impeachment. In fact, pinapatagal nila. Although there are signs that it's the Congress that titillates the filers to file, pero parang sa Iglesia ni Cristo, Nagkaroon kasi ng teacup eh. So magkakaroon ng storm. Dapat wala ng sabi ng teacup. Iglesia, as stated by this gentleman, the spokesman, na Konteksto. Ilagay sa konteksto. ilagay natin sa tama. Kasi wala tayong kapayapaan kung itutuloy yan, aangal yung isang grupo, hindi natin matansya kung yung grupo na yan, mas marami pa sa naghahain ng impeachment, what will happen to our country? At ine-emphasize niya na bulok ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Ha? Bakit yan ang hindi pagtuunan ng pansin? Ha? Bakit ito na highly politicized impeachment issue, ayun ang pagtuunan ng pansin when there are so many other things that the government itself has not addressed. In other words, Jake, itong rally na ito, parang nagmamaneho ka. Inilalagay lang sa neutral muna para makapag-isip-isip ang taong bayan ukol, ano ba? Uurong ba tayo o susulo? Kakaliwa ba tayo o kakanan? Ano ba ang direksyon ng bansa natin ngayon? Ang sitwasyon ng bansa natin ngayon is a reality. Ang totoo talaga, if I interpret what you're saying, kung saan paparoon, nandoon na tayo, paroon na tayo sa bangin. Ang sinasabi ng iglesia, patungo na nga tayo sa bangin. Mag-isip-isip muna tayo. Gagawa pa tayo ng gulo. Mapapabilis yung pagkahulog ng sasakyan sa bangin. That's exactly what this guy is saying. Pero itong mga bogo na mga mainstream media reporters, kung ano-anong mga pinagtatanong, tinutulak nila yung I don't know if they are being paid by certain people, pero may moral ground daw dahil as if naprubahan na nila na si Sara Duterte ay nagkasala. Nagsasabi nila. Patuloy natin at dito natin makikita yung mga dinadaldal nitong mga mainstream na mga reporters na napakabobo ang mga tanong. Sino po yung pinapatungkulan ng INC?
walang binanggit kanina, wala rin akong babanggitin. Kung sino ang sa tingin nila ay sila iyon, ay sana lahat tayo, bumalik lang tayo doon sa pagpapatawaran, sa pagkakaisa, sa awa sa isa't isa, sapagkat may mas malaking konteksto, may mas mabigat na suliranin na yun ang talagang dapat na inuuna, lalo na nung mga inihalal natin. Ngayon, kung sino man yung sa paligay niya, natamaan siya, gaya nung narinig natin kanina mula sa Biblia, magpatawaran tayo. Sabi po ng ilang mga analysts na ito daw po ay may tuturing na, and I quote them, show of force daw po for VP Sara Duterte habang meron po siya ngayong hindi pagkakaintindihan kay Pangulong Marcos. Ano pong masasabi po ninyo na may ganun pong perspektiba yung mga political analysts po tungkol po sa gathering ng Iglesia? Palagay ko kung nandito yung mga nagsabi noon at napakinggan nila yung mga narinig kanina, makikita nila na hindi iyon ang layunin. Hindi iyon ang hangad ng Iglesia ni Cristo. Ang hangad ng Iglesia ni Cristo na baka nalilimutan ng iba sa dami ng ingay sa paligid, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala, lalong tatagal. Kailangan na malunasan yung mabibigat na problema. So, Papunta nga sa bangin. doon pa lang ini-emphasize niya talaga na hindi na nga ayos yung governance. Hindi na nga ayos yung ginagawa ng gobyerno. Taghirap ang tao at so on so on. Tapos, isang sektor gusto pang guluhin. Gusto pang tirahin ang isang grupo. At pag tinira mo yung isang grupo, lalaban din yung isang grupo. So, ang ending, ang sinasabi ng Iglesia, anong kapayapaan ang mangyari kung maglaban-laban itong dalawang grupo? So, anong pagtuunan ng pansin? Yung labanan nila o yung problema ng bansa na napakalaki? Dapat solusyonan. Dapat solusyonan. So, this Hindi is nila kasi a wake-up call. Actually, hindi lang ito reminder ng mga politiko. It is also reminder to Marcos na, Sir Marcos, sumunod kami sa sinasabi mong magandang gesture of unification. The fact that ayaw mo ng impeachment because na-predict mo na magkakaroon ng guluyan. Pero, hindi lang po doon sinasabi nitong ang kailangan po dyan, hindi lang itong impeachment ang i-address mo. Ang i-address mo yung problema na napakalaki sa ating bansa. Corruption. Yung mga infrastructure programs ng gobyerno. Walang infrastructure program. Wala yung mga flood control. Yung inflation. Ang presyo ngayon ng ating mga bilihin sky high na. Ang kamatis sobra ng mahal. Tulad ng sibuyas doon. Ang dollar exchange, which will affect also the prices of imported goods. Most of our products are imported. So ito po yung ini-emphasize nitong spokesman ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang niya dinitalya, pero yun ang actually it's really against Marcos. The rally was really something to do with Marcos as a wake-up call. At the same time, telling the people also na wake-up call sa iyo ito, Marcos. Pagbutihan mo yung gobyerno. Pero kung yung mga aliporis mo ay pagtuunan ng pansin nila ay yung pag-impeach kay Sara, may mga followers siya na mas marami pa.
magugulo ang bansa natin. Di ba? Hindi kasi nakikita ng mainstream media dito dahil for whatever reason, that's another discussion, na itong impeachment ranks very low in the hierarchy of priorities of the government in order to put this nation on its proper track. Hindi nila nakikita yun. Hindi nila nakikita na may mga elements na pumasok dito sa entire ito. Katulad ng mga komunista, yung mga CPP, NPA terrorists na talagang ginugulo ang Pilipinas, na talagang guguluhin ang gobyerno at talagang pag-aaway in the first ang mga place, political factors. Yun naman talaga ang mga pasok yun sila. naman talaga ang purpose nila ever since, 'di ba? Because even during the time of President Duterte, they were clamoring that there will be a peace peace talk. Pinagbigyan. Nilagay pa nga yung mga semi-communist na representative ng government, yung kaibigan mo na Department of Labor Secretary. Na klarong-klaro naman na talagang ang panig doon. In fact, in your complaint, Dumalaw pa siya kay Joma Sison. dumalaw pa kay Joma. So, anyway, whatever it is, pero pinagbigyan ni PRRD na magkaroon. Pero it has gone to the point na they didn't really want peace agreement. They want to be at par with government. They wanted a shadow government. Hindi lang shadow government, kundi they want to have a joint Joint governance. Ang sabi ni At PRRD, ang sabi, economic agenda nila how masusunod. could you be at par with the existing government? Outlaws kayo. And you have not been elected as president or as even vice president or as Whatever. kapranggot lang yung mga representative nyo dyan tinalo pa nga yung mga iba as days goes. So, kaya hindi natuloy yan. So ngayon, nagkaroon sila ng opening dito sa Marcos dahil may nagtititillate sa kanila. Ginagamit sila para birahin ang mga Duterte. Alam naman nila na galit sila sa mga Duterte dahil after the peace talk, Duterte went after them. Pero sa galit nila ni Duterte, tinitake advantage ng certain individuals who are aligned with Marcos para bumawi kay Duterte. And as you can see, nakikita ito ng Iglesia ni Cristo hierarchy na itong mga kaliwete na ito yung manggugulo and they will be the one to create the storm in the teacup. So, sabi ng Iglesia, ay hindi pwede yan. You're just a bunch of assholes. Kami ang lalantad at sasabihin namin kay Pangulong Marcos na, Sir, prelude lang ito. Umpisa lang po ito sa gusto naming iparating sa iyo. Pagbutihan mo yung governance nyo. Huwag mong pag-aksayan ng panahon mo na susunod ka doon sa mga minions mo na sa Kongreso nagagawa ng kaguluhan. Guguluhin nila yung isang faction who is more willing to fight it out and may have even more people than what you expect. Di ba, paring Ado? Yeah. So, yun ang nakikita natin dito. And that is exactly what the Iglesia ni Cristo is saying. Na, Marcos, palo kami sa'yo. Pero, winawarningan ka namin na after this rally, baguhin mo na yung panggobyerno mo. Sabihan mo yung mga congressmen mo na ibasura yung impeachment na yan. Kasi ikaw mismo ang nagsabi pero hindi ka sinusunod. Kaya pinakita namin sa kanila na nasa likod mo kami.
And we will not allow you Waiver. to be just set aside because naniwala kami for the first time naniwala kami sa iyo na maganda yung sinasabi mo na panggulo lang yung impeachment na yan. So that's exactly what the Iglesia is saying all along. Well, ang masasabi ko rito ay may oras pa. Maliit na ang window pero may oras pa. At kung a radical change, prioritizing on the people's needs will happen, makakabawi pa ito. Ha? Makakabawi pa. That's what the Iglesia ni Cristo is giving. Hindi sila partisan dito, hindi sila partisan doon. Doon lamang sila sa dararapat. Pero matindi yung warning Of course, may implications. na paring Marcos, you make it soon. Oo. Gumalaw ka na. Bilis-bilisan mo habang may oras ka pa. You reunite with the people. You don't alienate the people. And at the same time, by reuniting with the people, by asking the people to join you as what you have done when you campaign, pakita mo sa kanila na Ayaw mo. kaya mong itayo ang bandera ng ating bansa. Itayo mo ang magandang gawain. Like food security. Kagaya niyan, may opportunity siya. I-address niya yung AKAP. Anong ginagawa ngayon? Doon sa interview ni Ted Pailon, anong ginagawa ngayon itong COMELEC? Tinanong ni Ted Pailon, hindi ka ba nilapitan dyan sa mga powers that be na accept mo yung yung AKAP is a form of vote buying. Yung AX is a form of vote buying, pero inaprubahan mo na yung exemption for them, for these people to spend the money during the election. Pati COMELEC, wayward. So, ito po yung mga dapat ipakita ni Marcos that he wields power, that he's not lame duck. So, tinititilate siya ng iglesia, Mr. President, without mentioning his name, but klarong-klaro yung mga undertones. So, yun po ang implication itong rally ng Iglesia ni Cristo. Patuloy pa po natin ang sinasabi. Kasi may mga bobo dyan na kung ano-anong mga moral high ground daw. Pakinggan natin itong mga bobo na mga mainstream reporter na ito. Paulit-ulit po yung statements na hindi ito political rally. Yun na rin po yung narinig namin kanina sa mga members tsaka sa nagsalita na hindi ito pamumulitika. Pero we are hoping to influence political decisions. So, paano nyo po dinidistinguish po yun? It's not in support of this or that candidate, this or that political party. It's basically in support of what the president himself said. When he was interviewed, no one was asking whether what he was saying was a political statement. I mean, people took what he said at face value. We're hoping that in echoing what he himself said, people will also accept it at face value. He said it's, if I remember correctly, when he was describing what was happening, it's a tempest in a teacup, if I'm not mistaken. That's what he said. Storm in a teacup. Oh, storm in the teacup, yes. So, what does that mean? It's such a little thing. It doesn't have to be blown up beyond what it is, which is nothing really. We're hoping to call on everyone. Wala naman pala yun eh. E di, pumayapa na tayo. Pumayapa tayo, bigyan natin sila ng chance na trabahuhin yung talagang trabaho nila, mandato nila yun, inihalal silang lahat. Wala kaming binapangalanan na this or that person, masama, mabuti, whatever. No. Ang sinasabi lang namin, nasa isang bansa tayo. If we do not unite, if there is no peace, wala naman tayong pwedeng sabihin, sige,
meron pang ekstrang Pilipinas, lumipat dun yung kalahati ng bayan natin or whoever, ito na yun eh. Magkaisa tayo. Basically, na whether people are going to say that's a political statement or not, it's a question of perspective perhaps. It's a question of opinion. Basta sa amin, hindi siya political. It's very practical. Magpatawaran tayo, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan. It takes work. But if we're all willing to go back to those basic principles, decency, in our relationship with each other, peace in our relationship with each other, hopefully things are going to get better. Edwin, nakausap niyo Wanna ba type? si VP Sara Duterte? Personally, hindi. Hindi po. Personally, ako hindi. But how about the leaders po? Considering that this yeah, is for her. I really would not know, and that's the truth. I really would not know. Hindi po siya nagpadala ng statement, sir, na baka pwedeng i-play sana po kanina. Again, in all honesty, wala akong alam doon kasi ibang bagay ang inaasikaso ko the whole day. Pasensya na. Sir, the stance of the INC has been very clear. Is it fair to say that politicians, particularly candidates in the 2025 elections, who would not heed the call for unity and pursue impeachment raps, would face repercussions or at least not enjoy the support of the INC? I really cannot guess how the members or the leadership of the INC would deal with someone or anyone who would feel that way or do what you just described. Let's just leave it at this. Nanawagan ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan kahit na ang dating niya parang siramplaka na sa inyo. Nananawagan kami ng kapayapaan dahil sa yun ang naririnig namin kahit sa hindi namin miyembro eh. So, kung kung ano pang iniisip nila, kung talagang nakikinig sila sa sinasabi ng ating mga kababayan, hopefully, pahalagahan nila yon, yung sinabing iyon, na baka naman pwede, magkasundo tayo pare-pareho, baka naman pwede magkaisa tayo, baka naman pwede magkaroon ng kapayapaan. Wala namang dapat pag-awayan kung tutuusin eh. Wala namang dapat na dahil lang sa ganito o ganyang issue ay magkasira-sira tayo. Sana man lang kung pagka hindi nagkaroon ng kasunduan, 2 tao lang ang involved, 3 tao lang involved. Hindi eh. Buong Pilipinas, buong bayan natin ang involved eh. Sir, yung presence ng politicians dito, take us through. Did you invite them? Did they present themselves to be here? Ano po ba yung insinuation ng presence nila dito? Well, for one thing, we said this is open to the public and they're still part of the public. We did not invite specific people, specific persons, specific politicians, specific groups to come. No, we just said this is open to everyone who believes in what we are going to be saying to the public, which is let's unite again. Let's have peace. Sir, just to clarify, wala kang ine-endorse ang INC na kahit sinong tatakbo for the midterm elections? Wala kaming ganun. And siguro magandang i-address natin yon. The Iglesia ni Cristo has never endorsed anyone. When we unite to vote, kami-kami lang ang nag-uusap eh. We don't really involve those outside the Iglesia ni Cristo anyway. So, it doesn't really affect anyone. No? Kami-kami lang ang nag-uusap. Edwin, kadikit po kasi nitong mga impeachment traps yung investigation sa corruption and misuse of public funds. Kasama po ba sa call ng Iglesia ni Cristo and yung sinasabi natin na kapayapaan or call for peace, yung pagpapatigil nitong investigation sa ito? Kung napansin ng mga sumubaybay kanina, merong isa tayong nagsalita na abogado rin naman siya na sinasabi niya, basically, to paraphrase what he said, para magkaroon ng kapayapaan, kinakailangan na ipatupad ang batas. Kung walang batas, walang kapayapaan. O kung may batas man pero hindi ipinatutupad yung sinasabi ng batas, hindi pa rin magkakaroon ng kapayapaan. So, kami, gaya nung narinig kanina sa panawagan, sa entablado, sa stage, kung ano yung sinasabi ng batas, sige, bakit naman hindi? Pero kung hindi nasusunod yung sinasabi ng batas, sana yung mga nakakaintindi, step back. Diba? Baka nalalabag na natin na hindi natin namamalayan. Edwin, Opo. kung ito po ay isang generic call for peace, bakit po kinailangan pang pangalanan ng INC si Sara Duterte sa panawagang ito? Kasi nga ang starting point ay yung sinabi ng presidente mismo natin.
No, so since doon nagsimula ang lahat, kinakailangan ilagay natin sa konteksto yung pag-uusap. So is it not possible to just pray for peace, period, without the political context? Well, again, no, not again. Yes, we do pray for peace every time we congregate. That's part of the prayer of the Iglesia ni Cristo. This time around, we felt that it's needed to call the attention of people. Why did I use the word again kanina in answering you? I understand that some would think this is political, no? But it's not. As far as we're concerned, it's not. It's something moral, actually. It's something that all of us are morally bound to uphold. Magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Napaka magandang pagkalatag eh. No, not political but moral. Why is he saying it's moral eh? Because this government is so immoral, partner eh. Huh? So immoral. It's involved in this, it's involved in that. Hindi lang immoral, with impunity pa kung kumilos. So, ito lahat, itong rally ng iglesia, dala na yung ano eh. Ha? Kung magaling ka mag-analyze sa mga sinasabi nila, you are perfectly understanding what they're driving at. And in the first place, ang tanong, why would they go out of their way, show force all over the country with pinakita nila yung buong puwersa nila? Is that necessary? Just for the sake of sabi nga niya, negligible lang yan yung storm in the teacup eh. Negligible lang daw yun eh. That would not even be bothered. That would even bother them to come to the rally, at bubuuhin yung entire Iglesia ni Cristo membership. I think there is a deeper purpose. And umaabot na rin eh. Si Marcoleta, for instance, pare. Marcoleta is a member of the Iglesia ni Cristo. I think he follows the doctrine. So ano mga sinasabi ni Marcoleta? Yung mga sinasabi niya ay kamalian ng gobyerno. O doon lang sa Quadcom, doon lang sa Congress, pinipresenta niya yung anong mga karapat-dapat. O hindi ba nakakarating yan sa leadership ng Iglesia ni Cristo? Hindi ba nila na-i-imbibe yung mga sinasabi ng mga ibang mga members nila, who are critical about what's going on with the government? So it's deeper than that. Hindi lang ito rally dahil nagsabi si Bongbong na ayaw niya This is really something that brings to the government, especially the leadership of this government, na sir, masyado ka nang sumusobra eh. Konti na lang mahulog ka na sa bangin. Kaya pipreno ka muna at kumuha ka muna ng mga tao, hilahin mo na pa atras ng konti yung sasakyan mo at konti na lang Paunahin mo yung kabila. Mahulog ka na. Oh. So, yun ang point dito eh. May mga critics po na nagsasabi if this is a moral exercise, the INC is supporting a politician who's accused of stealing money from the people. So paano po natin, the investigation is still ongoing of course, but some people are questioning why use religion to support morally questionable character like the Vice President. Those are assumptions that they're making. The one who makes assumptions, especially if it's not just an assumption, if it's something that you say out loud,
you should provide proof for that. Until wala pa naman, ay dapat sana ay neutral pa tayo. Hintayin natin ang resulta, di ba? Kung napansin nga ninyo, yung huling verse kanina sa Biblia, sapagkat kung hindi napanood nung makakapanood nitong mga interview ito, yung kaninang sinabi roon, ay mismong ang Panginoong Sokristo. I need to go back to Him because you're talking to us and we are a religion. Ang Panginoong Sokristo, meron siyang hinarap na nahuli na talagang gumagawa ng kasalanan. Pero in the end, ano ang sabi niya? Ako hindi kita hinahatulan, pero huwag ka na magkasala. Yun, nahuli na talaga sa paggawa ng kasalanan. Kung hindi pa naman, lalong dapat maging maingat tayo. Di ba? Hindi tayo dapat unang bumato doon sa wala pa naman palang napatutunayan. Tingnan mo itong bobo na whoever that bobo na reporter na yan. Na masyadong partisan. Magkano sigurong binigay diyan kung sino man yan. Sinasabi ba naman, sir, you're talking about being moral, yung iglesia. Pero bakit sinusuportahan niyo si Sara Duterte who is not morally upright? She is being accused of corruption and Sabi, kaya nga sinagot siya, hindi pa naman natin hindi ba, there's no proof, that Assumptions. you're just making assumptions. Masyado itong siguro kakampi ito sa mga nag-file ng impeachment dahil kinukonclude na niya na immorally upright si Sara Duterte kasi mayroong question sa kanyang expenditures of the funds ng confidential funds. Okay. But those are presumptions. Nakapending pa nga sa COA wala pa nga yung 6-month period by which the COA will decide whether the expenditures are considered corruption or ano bang tawag niyan, hindi siya may wrongdoing at all. Maaaring hindi criminal but wrongdoing. Inassume mo na mali. Wala pa so binira tuloy siya nung spokesman na you're making assumptions Ang pinakamalaki kasing for all we know, paring Ado, at the end of the day, baka mamaya after this Iglesia rally, baka the members of Congress, doon pa lang sa Committee on Justice, basura na yang impeachment complaint na yan. Or kung ipapa-endorse pa nila sa mga members, baka walang mag-endorse niyan. They will not be able to attend 1/3 of the votes and they will be overtaken by events. I think there are only 8 more days to session days by which they will have to take action on the impeachment complaint. So, alam mo, nakakatawa din talaga itong mga pagtatanong They don't take it with intelligence with wisdom yung rally kung ano-ano mga tinatanong na mga irrelevant questions paring Ado. Kasi before this nalaso na yung kaisipan ng karamihan tungkol sa narrative na yan. Ang pinakamalaking casualty na hinaharap natin ngayon hindi lamang yung economic downturn ng ating bansa at kung saan marami naghihirap. Ang isa sa pinakamalaking biktima rito sa mga nangyayari sa Kongreso ay yung due process of law. Ayan. Pag nawala yung due process of law, saan pa nakapundasyon ang demokrasyang ito? Wala na. Kaya kailangan proteksyonan, obserbahan yung mga batas. Alam mo,
with due respect, no? Ako, I've been in Congress for 3 consecutive terms, 9 years. I was under 2 speakers of the House, namely Villar, then De Venecia. But I never encountered such arrogance from my peers. Okay man yung magtatanong ka, halongkatin mo yung mga records or yung mga Kukulitin mo yun. oo, ano, pero never such arrogance like itong kagaya nitong hearing ng napaka-arrogant nitong si maghakop, itong akop, yung Efren Reyes Jr. at saka yung mga you can be nice, you can be respectful Cordial. cordial, pero napakababoy magtanong, napakababoy magsalita I never thought na this guy na who has not been really acquitted in the Coratong Baleling case kasi naging technicality lang yun would be such an asshole in Congress. Kawawa naman yung mga doon. Hindi mo naman kailangan maging arrogante ka di ba? So, ito po yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo that we should have moral high ground. Huwag tayo kung nakalamang tayo dahil ikaw congressman, ito mga resource persons lang. But you have to treat them with dignity, with respect. Di ba? So, yun po paring ito na lang itong huli na statement ng representative ng Iglesia ni Cristo. Edwin, yung 2 out of 3 impeachment complaints, kabilang sa mga nag-file ay mga paring Katoliko. And among the grounds that they cited were also moral grounds. They said it is a moral imperative to file the impeachment complaint. How do you view this perspective of the Catholic priests who filed the impeachment complaint? Well, I suppose they should be the ones explaining why they did what they did or why they said what they said. No, I wouldn't try to explain their position for them. Diba? Pero kayo po, from your point of view, what is moral about this whole issue? Well, can you bring us into the faith of the INC member? Yeah. We have to go back to what the Bible says. And what does the Bible say? If you listen to what we were reading from the Bible earlier, yung pagkakaisa ay mabuti sa paningin ng Panginoong Diyos. So that would be moral. Pag walang pagkakaisa, ang sabi ng Panginoong Hesukristo mismo, ang kahariang nagkakabahabahagi, nagkakawatak-watak So imagine, si Kristo na nagsasabi nun. Kung i-apply natin yun sa bansa natin, pagka pinayagan nating magkawatak-watak tayo dahil sa walang pagkakaisa, ano ang mga adjectives na synonym ng pagkakawatak-watak? Masisira tayo. So if people watching this interview, if they say, I believe in Christ, I believe in what the Bible says, then there's no reason for any of us to doubt what Christ said. Na pagka ang isang kaharian ay walang pagkakaisa, and I'm paraphrasing what the Bible says, pagka walang pagkakaisa, magkakawatak-watak, katumbas no masisira, that's gospel. Diba? Yes. One last from my end. Speaking of pagkakaisa, may mga nagkasabi po na hakot daw po yung mga nandito. How would you address those claims? Well, ano ang ibig nilang sabihin do sa salitang hakot? Kasi maraming pwedeng definition ng salitang hakot. Ang mga kapatid namin ay talagang nagpunta rito. Kung papaano man sila nagpunta rito, whether sila ay may dalang sariling sasakyan, kung nagsabay sila, kung nag-arkila sila ng sasakyan para sama-samang pumunta. Hindi naman ang issue paano nakarating. Ang issue ay bakit nagpunta. Ang pinakamahalaga yun bakit ba nagpunta yung mga kapatid namin? Plus yung hindi mga Iglesia ni Kristong umaten. Iisa lang ang panawagan Ang panawagan ay napapanahon na ipaalaala sa lahat, napakahalaga magkaisa tayo. Napakahalaga magkaroon tayo ng kapayapaan
maraming mas mabibigat na problema ang bansa natin na pagka hindi tayo nagkaisa, walang kapayapaan, yung mabibigat na problemang iyan, hindi mahaharap. Hindi yun sarili kong pananaw, sorry. Yun ay nakabatay pa rin sa sinabi ng ating Pangulo. Di ba? If this pushes through, what did he say? It's going to take up the time of the House, the Senate, different agencies of government. For what? Sabi niya, for what? It's not going to benefit, I'm paraphrasing, it's not going to benefit even a single Filipino. That's him already. He's the chief executive. He must know something that we don't when he said those words. I think, Ka-Edwin, yung sinasabi nila tungkol sa hakot, they're not thinking, sunuran lang sa mga leader. How would you address that perception of INC members? Well, if you noticed kanina, ay pinaliliwanag do sa mga umattend ano yung paninindigan ng Iglesia ni Cristo. So, lagi namang ginagawa namin yun eh. Ang Iglesia, nililinaw sa mga miyembro bakit ginagawa ang isang bagay. Beforehand, pagkakaisa, kapayapaan, alam ng mga kapatid yan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Alam mo, itong mga kumag na itong mga media na bayad, nagtatanong dyan, with your respect, no, kung sino man yan, I did not see the faces, I just heard their voices. Sasabihin pa, hakot eh. Alam mo, hindi naman political rally ito na hinahakot, hindi naman, para yung EDSA 1, hinakot ba yung mga crowd na yun? Kusang loob yan ng Pilipino yun. Dahil they were no longer satisfied with the administration of Marcos at the time. Ito, why are you singling out Iglesia ni Cristo? For all you know, kalahati lang ng crowd na yun, palagay na natin, kung 3 milyon yung crowd na yun. Kasi kung tingnan mo sa ere, talagang puno yung buong lugar. The people there were not only Iglesia ni Cristo members. There were several others, Filipino, Muslim, non-religious group, who just shared their views with the Iglesia, and also the others have expressed their views on the failure of government. Tapos sasabihin nyo, hakot. Some of my friends, Okay, why don't you say some of about my that friends guy? started walking dahil hindi na sila makapasok. Doon sa UN Avenue pa lang. Naglalakad na sila. Alam niyo, ito I'll present to you. Ito ang police estimate, 1.5 million. Kung 1.5 million ang dinala dyan at yan ay hinakot, it will involve 25,000 buses. Meron bang 25,000 buses? Meron bang 2,000 buses kayong nakita? At saka hindi lang dyan sa Luneta, pati sa Liwasan, Oo, meron. crowded na. Yung, After the Quezon Bridge. yung Marcos alis dyan. Yung mga grupo ni Eric, doon nagsimula sa Ayala Bridge. And yet, Naglalakad sila. pinarang pa sila ng pulis. Oo. Nagsumbong sa akin yung mga ibang mga members ng Hindi mga sila iglesia. hindi sila iglesia. There were iglesia members who alighted in the old post office building. Ang dami nila. From the provinces. May mga video ako. Oo. Kasi galing probinsya yun eh. Yun ang Yes. istasyon eh. Oo. Naglakad na lang sila. Oo. Hindi, So, those are not it's so- hakot buses. It's so Ridiculous itong mga... ridiculous itong sinong bayaran na nagtanong na yan. Kung anong pinagsasabi niya, hakot. Ininsulto pa niya yung Iglesia ni Cristo. Anyway, so much for that. Let's try to watch this very partisan woman who has all in her heart vengeance
against the Duterte. Ito, pakinggan natin. All right. First, what do you make of the Iglesia ni Cristo rally set for today? You have some sectors saying that essentially it's an effort to protect the vice president. I certainly agree. Let's call spade spade. Because, well, they said that it's a rally for peace and unity. And then to support. And they also said that it is in support of PBBM's position that impeachment would not be proper at this point. You know, that he's against impeachment. So it's basically and essentially a pro VP Sara and anti-impeachment action. So, well, let's see. Because we have to tie this up to the survey results. The survey results clearly say that most Filipinos would prefer impeaching VP Sara at this point, as against the position that, that you just let it go. Let go all these allegations against VP Sara. So, well, yes, this INC rally may be able to really have great numbers on the streets for purposes of that supposedly peace and unity. But it's still supporting a minority position. And no matter how massive the crowds would be, it's still a minority. Kamukha ni Matubato kung ano-anong pinagdadaldal nito. 41% daw ang survey. At sino ba naman ang nag-survey? Reliable ba? Totoo kaya yung 41% supports the impeachment of Sara Duterte? 32 million na yung bumoto sa kanya? Itong Laila de Lima, ilan bang binoto nito? Kung hindi lang tinulungan ni Noynoy Aquino to, di naman maging senador ito eh. So, mga kababayan, sasabihin niya, the rally of the Iglesia ni Cristo is in support of Sara Duterte. Mabuti nga, sinabi ng Iglesia in support of Marcos. Di, kung in support pa of Sara Duterte yan, Wala na. Presidente na si Sara Duterte. Kung ganun kadaming tao, Miss Dilima, baka sumakay na ang mga military at nag-people power na yon. Overtake ka na yan. Oo. Kaso, At ikaw, nakakulong na uli. ikaw nakakulong ka na uli. Dahil wala namang naniniwala na talagang you were really acquitted by true truthful decision eh. Maraming nagsasabi na nabayaran lahat yung mga testigo na nag-recant. At saka yung huwes did not even say anything. Estudyante pa yata. Oo, estudyante pa. Anak ng kawitingan ito. Anyway, mayroong sinabi itong isang speaker ng Iglesia ni Cristo. Pakita natin. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko. Nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. Nang makita po ang milyong ito, milyong-milyon, na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayurya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo na ang nasa mayurya.
Well, baka new math yan. New math. Oh. New mathematics At yan. saka, sila, talaga namang, walang politika, wala silang kinatigan. Pero, they are members of Iglesia ni Cristo. Ang katotohanan talaga niyan, ay they are all, most of them, if not, are really supporting Sara Duterte. Not on the impeachment only, but as a person, as a politician, As a and national leader. as a political leader. And in fact, for all we know, ang nakapaabot ng 32 million kay Sara Duterte were the votes of the Iglesia ni Cristo. So it's not a matter of saying they are supporting or they are not. The truth is they are really in support of Sara Duterte. Yan po ang aming pananaw doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. So, it's a warning to Marcos to shape up. Otherwise, the next time around that the Iglesia ni Cristo together with the multitude of the Filipinos will have a next agenda. And wala tayong magawa kung ganun ang mangyayari. Mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. At subscribe na rin po kayo at Ado Paglinawan sa YouTube channel ko. Maraming salamat po.